FIBA World Cup, Giannis Antetokounmpo at blockbuster trade, yan ang ating pag-uusapan. Final seconds. Bryant for the win. Bang! Grabe, ang daming upset na nangyari ngayon sa FIBA World Cup sa second round. Paano ba naman tinalo ng Puerto Rico ang undefeated na Dominican Republic sa score na 102-97? Upset din ang ginawa ng Latvia laban sa wala pang talo na Spain sa score na 74-69. Habang tinalo din ng Slovenia ang powerhouse team ng Australia sa score na 91-80. Nanalo naman ang Italy sa isa pang malakas na team ng Serbia sa score na 78-76. Ginulat naman ng Brazil ang Canada nang talunin nila ito sa score na 69-65. Kamuntikan naman ang Team USA na matalo laban sa Montenegro. Lalo at naging dikit lang ang kanilang naging laban. Nasa mga pahuling mga minuto na nga lang sa fourth quarter nakalayo ang Team USA bago nila tuluyang nakuha ang panalo sa score na 85-73. Kaya masasabi talagang hindi na alam kung sinong mga kupunan sa FIBA ang possible na mag-champion. Lalo at marami ding upset na nangyayari sa mga bawat laro. Sa ibang balita naman mga idol, Milwaukee Bucks gumawa naman ng hakbang para mapanatili pa nila si Giannis Antetokounmpo sa kanilang kupunan. Ito nga ay matapos nilang kunin ang kapatid nito na si Alex Antetokounmpo. Pinag-sign nga nila ito para sa one-year deal at hindi nga ito guaranteed. Nababahala nga kasi ang Milwaukee Bucks na baka alisan sila ni Giannis dahil sa naging comment nito patungkol sa resigning nito sa kanilang kupunan. Lalo at sinabi nga ni Giannis na kapag hindi nga daw nito naramdaman na isang winning championship ang kanilang kupunan, ay hindi nga daw ito magsasign para sa kanyang contract extension. Lalo at ayaw nga daw nito na manatili ng 20 years pa sa ganoong klaseng team at hindi manalo ng championship. Kaya naman dahil dito ay kinuha na nga nila ang kapatid nito na si Alex Antetokounmpo. Kaya naman ay tatlo na silang magkakapatid na maglalaro para sa Milwaukee Bucks kasama si Thanasis na ngayon ay naglalaro sa kanilang national team na Greece. Nahitungang si Alex Antetokounmpo ang pinakabata sa magkakapatid na may edad lamang na 22 years old. Na naglaro nga ito last season sa G League sa Winston Sedgwick, ang G League affiliate ng Milwaukee Bucks. Si Alex Antetokounmpo nga mga idol ay may tangkad na 6'8" at naglalaro naman bilang small forward. Kaya naman ay makakasama nila ito sa training camp ng Milwaukee Bucks at inaasahan naman na madidevelop pa ito habang naglalaro sa kanila bilang bench player. At para naman sa huling pag-uusapan mga idol, may isa namang proposed trade para sa Los Angeles Lakers sa pagitan ng Boston Celtics, na kung saan ay makukuha nga ng Lakers itong sila Jaylen Brown at Robert Williams III. Habang makukuha naman ng Boston Celtics si Anthony Davis, na sa trade nga na ito ay magkakaroon ang Lakers ng batang player na maaari pang maging star player ng kanilang kupunan na si Jaylen Brown. Magkakaroon din sila ng isang big man na mahusay pagdating sa depensa at ito nga ay si Robert Williams. Maganda kasi nito ay pwede na si Brown ang manguna para sa Lakers sa mga susunod na taon kapag nag-retire o umalis na si LeBron ng Lakers. Na hanggang July 1 sa 2024 pa nga hindi pwede trade ng Boston itong si Jaylen Brown. Dahil na nga rin sa Supermax contract extension na nakuha niya sa Boston Celtics. At nagkakahalaga nga ito ng $306 million sa loob ng 5 taon. Lalo at last season ay nag-average din ito ng 26.6 rebounds at 3 assists per game. Kaya maganda talaga ito sa Lakers dahil bukod sa mas bata na si Jaylen Brown kesa kay Davis, ay wala pa ito sa kanyang prime na mas lalo pa nga itong huhusay sa kanyang laro. Na maaari nga nitong madala ang Lakers sa NBA Finals para manalo ng susunod nilang NBA title pag nagkataon. Para naman sa Boston Celtics, ay magkakaroon na ngayon sila ng isang all-star caliber center na isa ring defensive player. Na bagay nga itong kapartner ni Jason Tatum itong si Anthony Davis. Lalo at merong shooting itong si AD na mas lalawak pa ang floor spacing para dito kay Jason Tatum pag gagawa ito ng pag-atake papuntang basket. Na last season bagamat may iniinda itong si Davis, ay nagawa pa rin ito na makapaglaro sa postseason hanggang makarating sila ng Western Conference Finals bago sila na-eliminate ng Denver Nuggets. Kaya ang concern lang dito ng Boston Celtics ay ang itatagal ni Davis buong season kung mananatili ba itong healthy. Pero overall ay magandang trade na rin ito para sa Boston Celtics. Lalo at magkakaroon sila ng isang star player na big man na makakasama ni Jason Tatum. Na baka si Anthony Davis na ang kanilang iniintay para manalo muli sila ng isang NBA title. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa trade na ito? So hanggang dito na lang tayo mga idol. At huwag nyo naman kalimutan mag-subscribe bilang pagsuporta.